mic. Ganyan. Magbabalik at tambalan. Huwag kayong aalis. Huwag kayo alis. Sige Waiting po. lang po. First Ako step. ay nag-apply, nag-audition sa Manila Broadcasting Company noong taong 2001. 2000. Tapos, natanggap naman sa audition. Kasi bata pa lang ako, nag-aaral pa lang ako, pinangarap ko na makapasok sa media. Pwedeng TV, pwedeng radio, pwedeng print. Sabi ko kahit saan pwede ko. And sinuwerte ako, dinala ako ng tadhana na sa radyo. And yun na, the rest is history. Speaking of dinala ng tadhana, ako din naman dinala ng tadhana. Kung si Chris Choper, medyo dun yung... May direction Oo, kahit yun yung paano. talagang direction niya. He took a Course. Mascom na course. Bata pa lang siya, nakikinig na siya sa Radio radio station. stations. Ano ba yung... Papabate. Papabate. Mga gano'n na siya eh. Ako naman, totally different. Kasi hindi ko naman ginustong mag-radyo, hindi ko rin pinangarap maging DJ, hindi ko naisip na magkakaroon tayo ng ganitong interview kasi interviewed kami ng mga estudyante, gano'n. Kasi ako naman, business management naman yung tinapos ko. So, ang path ko talaga is corporate. Nag-work ako sa Malacanang. Hindi lang halata, no? Oo, hindi lang halata eh, but yun, I worked for Malacanang ng 1 year and then after that, 2 years sa bank. Kasi yun talaga yung field na gusto ko. Pero dahil sa isang heartbreak, napadpad ako sa Love Radio. Kasi parang sakit-sakit, parang hindi ko kaya. Mga ganon! Parang kinailangan kong mag-shift ng paradigm. Parang kinailangan ko talagang baguhin lahat na nakikita ko para lang maka-move on. I auditioned because may opening. Tsaka I prayed for it. I prayed for it na sana bigyan ako ng sign, bigyan ako ng environment na pwede kong galawan para makapag-move on. So, sakto naman yung mommy ko, sabi niya sa akin, may audition sa Love Radio. So, kahit wala akong idea tungkol sa Love Radio, for some reason, nag-audition ako. And when I auditioned, ang naka-board doon si Chris. Tapos sabi ko, wow, ito na ba yung bagong setup, diba, in my life? So, kinuha naman nila ako kahit wala akong alam-alam sa radyo. Yun. So, yun ulit. The rest is history. Ako talaga, it's the heartbreak eh. Hindi ko talaga ginustong maging DJ to be heard by many. Wala akong ganun. Ang sa akin talaga, gusto ko mag-move on. Yun lang, gusto ko mag-move on. Bagong environment. Oo, at for the only way for me to be able to move on is to work in a different environment. Kasi everything in Metro Bank reminded me of that guy. So, every movement that I do, every step that I take, umiiyak ako, ganun katindi ang heartbreak. Iba environment. Oo, so kailangan talaga ng shift para mag-move on. Alam mo na, pag bata ka, may mga ganun kang thinking. Kasi I think it was my first major heartbreak eh. Before that, hindi, alam mo naman pag love life, affected lahat. So yun, yun na yun. Ganun siya ka-emotional Ganun ako pagdating sa love emotional, life. correct. Ako naman, inspirasyon ko, yung mga taong napapanood ko sa TV, napapakinggan ko sa radyo, sabi nga, bata pa lang ako, tuwan-tuwa na ako na napapakinggan yung pangalan ko sa radyo kapag binabati ako. Kasi nag-e-effort talaga akong pumunta ng radio station sa amin sa probinsya sa Quezon, na magbibigay ako ng papel, tapos papaigan ko yung pangalan. Pakibati po ako ng gantong oras. Alas 3 po ng hapon, nakikinig po ako sa inyo. And sakto, binabantayan ko talaga yung bating yun. Nakakatuwa. Pag yung binagid yung pangalan mo on air, ang sarap ng feeling. Sabi ko, ano kayang course kinuha nila? Ano kayang klase ng trabaho yung ginagawa nila. So, inalam ko, Mascom pala, and then tawag pala sa kanila, radio announcer, radio DJ. Sabi ko, balang araw gagawin ko din yan. Mag-a-apply din ako sa ganyang klase ng trabaho. And nangyari naman, fortunately. Initially kami ni Chris, syempre, lahat naman ng tao kaya nagtatrabaho kasi gusto nila kumita ng pera. So, although when we started ni Chris, we never really thought we would be this big. So, hindi naman, humbly speaking, ayan, ayaw namin magyabang, pero hindi namin, ako, personally, hindi ko in-expect na magiging ganito kami kalaki. Hindi namin in-expect na magkakaroon ng album, ng commercial, endorsement, ng libro. Yun yung latest namin, di ba? Hindi namin siya in-expect Kasi kami naman, when we were starting, we were just having fun. Ang saya-saya namin mag-usap, sobrang ganon. Tapos,
when the endorsements came, na-realize namin, uy, pwede palang pagkakitaan, maganda, masaya. And then, as you go along pala, syempre natutuwa ka dun sa value of yung money, ganun. But as you go along, nakakatuwa na iba pala yung feeling that you make other people happy. Yung parang when people come up to you and say na, you changed my life, naiyak ako, naapektuhan ako, hindi ko makalimutan yung sinabi mo, grabe, bad trip ako, nainis ako, tapos nung napakinggan ko kayo, sumaya ako, ganyan, yung mga ganon, yun yung mga hindi mapantayan ng pera. Pero namin sinasabing, hindi importante sa amin yung pera, ha? Kailangan namin yun, kailangan ng pera. Kailangan ng pera. Amen sa pera. Una sa listahan yun. Correct, natutuwa kami, di ba? Pero, dun sa other side na hindi convertible to cash, yung talagang, deep in our hearts, yun yung ikinaliligaya namin o pinagmumulan ng kaligayahan namin everyday is yung fact na pag oras na ng tambalan segment, meron kaming mababago. Buhay man, ugali, araw. Ganon. So that's our goal. To be able to make people laugh. Spread happiness. To spread happiness. Sobrang bonus kapag ka na-inspire. Alam mo yon, sobrang bonus din pag humalakak ng bongga-bongga, di ba? Pero yung mangiti lang, masaya na kami. Yung mag-imagine to ko sa mga itsura namin, masaya na kami, di ba? Yung mga ganon, yung makapag-elicit lang na response. Pero mainly happiness. Correct. And kapag ganon, kapag nalaman namin na kapag spread kami ng happiness and nakuha namin yung magandang feedback from our audience, ang sarap ng feeling, very rewarding na nakaka-touch kami ng buhay ng iba't ibang tao. May mga stories na tipo magpapakamatay na sila pero natigil ang pagpapakamatay ngayon. Dahil sa amin. Kasi napakinggan nila yung tambalan, masarap pala ang mabuhay, na kahit problemado ka, masarap pa rin ang experience in life. So, yung mga ganong klase ng bagay, and again, very rewarding. No, sa tingin namin, hindi naman siya talaga competition. Napakalaki pa rin ng ng fan base ng radio mismo eh. Iba pa rin ang radyo eh. I think kung meron mang isang example akong difference na makikita, compared to before, mas marami ng masa radio stations ngayon. Yun. Before talagang ilan lang kami, tapos yung ibang mga radio stations, high-end, ganun, parang varied eh. Ngayon kasi, ilan ang masa? Parang 11 na? 11 na kami. Napakadami. Kumonti na lang yung high-end at mid-end radio station. Hindi namin kino-consider siguro yung pag-boom ng social media o ng kung ano man. Matagal pa ang buhay ng radyo. At sisiguraduhin namin yun. Kung hindi, mawalan kami trabaho. At ayaw namin yun, diba? Kasi kung maobserbahan naman natin, isipin mo, lahat ng sasakyan may radyo. Pero hindi lahat ng sasakyan may internet. Correct. Hindi lahat ng sasakyan may computer. Lahat ng bahay malamang may radyo, pero hindi lahat ng bahay may computer. At hindi lahat din ng bahay may TV. So, correct. Yun. Matagal bago mamatay. Matagal pa yun eh. Siguro, matagal pa yun. Tsaka lalo pa masa. Hindi naman lahat yan afford eh. Tingnan mo naman ang masa, pupunta pa sa computer shop just to play Dota. Pero, hindi niya na kailangan pumunta ng computer shop just to listen to the radio or to listen to music. Correct. Diba? So, may difference, yes. Siyempre, kahati, kahit papano. Pero, it's not really competition. Correct. We use it to our advantage. Yes. Parang kung may bagong labas sa social media or sa internet, gagamitin namin, pag-uusapan namin sa radio. Oo, ganun. Para correlated pa din siya. Correct. Wall o kung ano Sumisikot man. ng kilikili at kakol every morning. Amoy namin kilikili na isa't isa. Okay na, ayos na. Sa amin ha, feeling namin, kami, we are at our best when everything is spontaneous. So, what we do lang is, we observe para we get to talk about a variety of stuff, diba? Kasi kung hindi ka rin naman nag-observe sa labas, kung ano nangyayari sa labas, or if you don't read, you'll be saying the same things every day, nang pare-pareho lang eh. Same things every day. So, yun ang ginagawa namin. Pero kung preparation per se ng tambala na parang may ritual kami or parang 30 minutes before the show, we jot down, whatever, wala. Mas masaya kasi Conversation. pag spontaneous talaga. I think that's the power also eh, na parang para siyang conversation lang. Parang ito, barkadong nag-uusap. Parang ganun. Kasi mas relatable siya eh. Yun. That worked for us ha. I don't know about the others. Iba kasi parang meron talaga silang format eh. Kasi kami ni Chris, happy talaga kami. Pwede we can talk about serious stuff like yung mga
mahirap na ginagawa ng nanay to the we can finish a 30-minute segment na pinapansin ko lang yung glasses ni Chuper. Diba? Yung mga ganon. So, Correct. ganon siya eh. Walang matinding preparation na parang overnight o magte-textan kami ganito. O ganito yung pag-usapan natin bukas. Walang ganun. Everything is spontaneous. Kung ano yung lumabas sa bibig namin at that particular moment, yun na talaga yun. Malaking bagay yung nag-observe ka, yung sinabi ni partner kanina. Malaking bagay yung nag-observe ka talaga. And maliban sa observation, kailangan sinasabi namin immersion, kailangan ma-experience mo din kung ano yung ginagawa ng mga listeners mo. Halimbawa, kung namamalengke sila, makita nagsasalita ka tungkol sa pamamalengke, hindi ka naman pumupunta ng market. Pinag-uusapan mo yung buhay sa lansangan ng mga commuters, hindi mahirap magkwento on air kung hindi ka naman talaga nagko-commute. So, importante din ma-experience mo kung ano yung ginagawa ng mga listeners mo. Para madali ka makapag-adlib. Wala. Pag may pinagdadaanan. Yun lang. Pag may pinagdadaanan ako. Ako lang naman yung emotional sa amin dalawa. Si Christopher hindi siya emotional. Wali lang, ganun. Yun lang. Kasi, alam mo yung mga dead air, yung mga glitches na ganyan, technical difficulties, sobrang bihira lang yun. Or kung meron mang mangyari, ginagawa namin ng paraan para maging katawa-tawa siya. Kunyari, halimbawa, yung mic lang ni Super yung gumagana. Yung microphone ko pala hindi gumagana. So, ang ginawa namin noon ni Chuper, ano ba yan, partner, nasan ka na sa ilalim ka ng lupa? So, ako nagsasalita ako na naririnig sa mic through the mic of Chris, but on air, parang ako nasa ilalim ng lupa kasi malayo voice ko. Yung pala, by that time, pinifix na siya ng technician. So, mababago lang eh. Madali lang kasi nga conversational kami. So, everything is spontaneous, everything is natural. Kung meron mang problema is yun lang, yung when you're really sad and you still have to be happy. You still have to portray a happy person on air even if deep inside bleeding hard. Naglulupasay na pag off ang mic, naglulupasay na sa sobrang problemado. Correct. Kailangan mo na ng kumot para pigain yung napakaraming luha. Ganon. Pero pag on ang mic, kailangan masaya ka ulit. Mahirap yung ganon, transformation. Ang hirap nun. Sobrang hirap kaya nun. Yun. Yung chemistry namin, kasi hindi na namin kailangan mag-seminar dalawa or Hindi na kailangan uminom ng mga kung ano mga supplements para mag-jive ang utak namin. Alam na namin agad na jive na siya. Ako feeling ko si Nicole Yala is a super duper exaggerated version of me. Pero it still is me. Kasi na yun na-exaggerate lang kasi if you get to know me, hindi naman ako yung laging dumadaldal. In fact, minsan napagkamalan ako masungit kasi hindi ako sobrang daldal. Kasi minsan in-expect ng mga tao, tumawa ka lagi. Alam mo yun, parang, okay, bumibili ka lang ng suka, di ba? Parang kailangan ko tumatawa ka, mga ganon. So, exaggerated version of Emmy. Pero, siya na din yun. Kasi everything that I say on air is based on personal experiences and the experiences of the people that I know. So, yun. Hindi siya sobrang layo, pero hindi rin siya sobrang pareho. Hindi rin naman ako sobrang tahimik in real life, di ba? Pero hindi naman din ako ganun kaingay. Medyo lang. Medyo lang. Basta, Naman totally mas different. malapit kaysa kay Chris. Ako kasi mas malapit yung personalidad ko sa tunay na buhay kay Nicole Yala. Medyo malapit kahit paano. Si Chris. Weird kasi ako merong alter ego kung tawagin, parang ganon. Adrian is totally different or the complete opposite of Chris Chuper. Parang sobrang tahimik ko kasi sa personal, as in mabibilang mo talaga yung salitang lalabas sa akin buong maghapon. Nakakatiis akong hindi magsalita sa buong maghapon. Correct. Pero pag So, pag papakinggan hindi mo mo, siya kinausap, hindi ka rin niya kakausapin. Ganun siya. Ganun. Pero pag papakinggan mo si Chris, parang ingay, parang imposibleng mangyari. Diba na parang ingay-ingay niya, bakit natahimik naman niya in person? So, weird kung iisipin mo, parang paano mangyayari. Pero ganun talaga ako Inisipin na siguro, kailangan trabaho ko kailangan magdadaldal. And good thing, nagda-deliver ko naman ng maayos, na mahiwala yung character ni Chris Chuper sa tunay na Adrian. Iba siya pag si Chris yung mga tipong kayang kumain mag-isa, manood ng sine mag-isa, ganon. Yung mga tipong, loner. Ganon. Halimbawa, pwede namang sumama with the group, pero kaya niyang mag-isa naman siya. So, semi-weird. Mas may happiness pag gano'n. Pag mag-isa lang siya, yun.
Ako sa akin, pag nabigyan kayo ng oportunidad sa radyo, i-grab nyo agad. Huwag Correct. nyo nang pag-isipan, lalo-lalo na kung nag-mascom naman kayo. Meron kasing mga ibang mga tao na binigyan na ng oportunidad, hindi pa rin tinake. Ang konti-konti lang ng slot sa radio. Baka nga, nakagraduate ka na at nag-work ka na, hindi ka pa maka-apply dito sa Love. Kasi sa Love, we only have 8 slots. At yung 8 slots na yon, mahal na mga taong nandito. So, that walang nagre-resign, walang mangyayari, walang mangyari masama sa kahit sino man, or whatever, di ba? Walang walang aalis. So, walang opening. Correct. Diba? So, kahit sa radio station pa yan, basta bigyan ka ng oportunidad, i-grab mo na agad. Kasi konti lang ang slot sa radio. Pansinin mo yung mga nasa AM. Pansinin mo nasa radyo per se. Sila't sila rin. Tumanda na sila't lahat-lahat. Sila pa rin Sila kilala. pa din, diba? I started sa Love 24, 23. Ang bata-bata ko pa. Taon na po kayo, Diba? if you don't mind. 24 on November. Oh my gosh, November. Ganon, diba? Pero, diba, pero I'm still here. And I hope to be here in the next 10 to 15 more years habang nag-aaral pa yung anak ko, di ba? Kasi kakapanganak niya pa lang, di ba? So, kailangan maganda pa rin ang kita by that time. So yun, basta pag may oportunidad, grab it. And then, basta love for what you're doing, whatever it is. Yun yung importante. Kasi if you're passionate about something, everything comes easily. Madali na lahat eh. Pag masaya ka sa ginagawa mo, ang dali na ng lahat. Tama. Hindi mo isipin na nagtatrabaho ka. Correct. Ang tawag sa amin mga endangered species. Correct. Kasi kung isipin mo, napaka-konti lang talaga ng mga radio announcers. Napakaliit ng mundo ng industriya. Ng industriya namin. Isipin mo, there are millions of doctors, there are thousands of teachers, And call center agents. Yeah. Pero hundreds lang, wala pang, di ba, wala pang paabot ng kalahating milyon ang mga licensed broadcasters. So ganun lamang kami konti. Isipin mo kung gaano karami gumagraduate every year ng mga communication students na gusto makapasok sa ganitong industriya. At Pero hindi sila makapasok kasi nga limited lang yung slots. Oo, at hindi lang yun. May mga tao pang epal, katulad ko, na hindi naman mascom, di ba? Tama. Nakisali, di ba? Nakisali, naki-apply. At ako pa yung tinanggap, di ba? So paano na yung talaga nag-uumahog na correct, yung mga people who are maka-apply? like you, di ba? Basta yun, unang-una, basta may opportunity, grab it. Isa siguro na nakaka-discourage kapag nalaman yung sweldo. May ganun kaming applicant na Correct, nakapasok siya, nag-apply, Oo. nakapasok. Nung Dati nalaman naman niya siyang yung intern, di ba? Oo. Nag-start siya as intern. nung nalaman niya yung sweldo, na-discourage siya. Ay. So mas nag-grab niya yung offer ng call center kasi nga mas malaki naman yung offer ng call center. Ang hindi niya nalaman, madaming good opportunities. Maliit lang yung basic pay, maliit lang naman talaga siya. Pero maraming possible good opportunities na pwede dumating sa kanya. Alam mo, in fact, nung nag-resign ako sa Metrobank, ang laki na ng sweldo ko dun. Pero, iba, kumpara dito talagang hindi ko naman diba? Pero, tingnan mo naman yung opportunity na dumating. I don't think what I'm earning now, I would have earned in Metrobank. Nanira ng bangko! Hindi ko rin alam. Baka naman by that time, by this time, manager na rin ako, hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero, di ba, yung opportunity to be able to come up with albums and books and to be able to endorse products, talagang yun. Tsaka yung happiness, I mean yung enjoyment while working. Importante kasi pangit naman yung malaki nga yung kita mo pero napipilitan ka lang sa ginagawa mo. Correct. Napagising mo every morning You tatabalan drag your feet to work. Dito enjoy ka. Problemado ka pag pumasok ka sa trabaho, makakalimutan mo yung problema mo kasi masaya yung ginagawa mo eh. Tumatawa ka on air. So kahit pa paano, nakakalimutan mo yung problema mo. Masaya yung trabaho. Yeah. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Hencres Chuper. At kami po ay mula sa overall #1 radio station in Metro and Mega Manila, ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to! Meron kaming paalala na dapat ay memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!